Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 911, Plotting Against the Soul. Tumanggo sina Ernie at Sullivan bilang pagsang-ayon. Isang siglo na ang nakalilipas, sa panahon ng Great War, ang Broken Pulse Sect ay malubhang napinsala ang Sun Moon Sect ngunit dumanas din ng malaking pagkalugi. Ngayon, nakikisali sa isang digmaan kasama ang pamilyang sinaunang Willis, kahit na maaari nilang lipulin ang pamilyang sinaunang Willis at sakupin ang Dragon Tomb na kanilang binabantayan, ito ay magiging isang pirek na tagumpay. Mas mabuting maghintay pa ng ilang taon hanggang sa pumanaw ang ilan pang miyembro ng makapangyarihang Fragmented Void ng Ancient Willis family. Kapag ang kanilang pinakamataas na antas ng lakas ng labanan ay nagpapakita ng isang agwat, kung gayon ito na ang tamang oras upang mag-strike. Sige, obserbahan muna natin ang sitwasyon. Dahil ang tagapagmana ng Jade Pendant ay kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ng organisasyon ng Order Warden, maaari natin siyang pabayaan sa ngayon. Maliban na lang kung makaisip tayo ng paraan para atakihin muna siya sa Broken Pulse Sect natin. Kahit na makapasok siya sa Fragmentation Void, kung gusto natin, maaagaw pa rin ng ating Broken Pulse Sect ang Jade Pendant na iyon pabalik. Ang Jade Pendant na Hugis Dragon ay hindi dapat kabilang sa pamilya ng Ancient Willis o sinuman. Ito ay orihinal na pagmamay-ari ng tagapagtatag ng ating Broken Pulse Sect, ang Celestial Emperor Demon Youth. Naglalaman ito ng isang mahusay na lihim. Isang araw, babawiin ito ng ating Broken Pulse Sect. Pagkasabi nito, iwinagayway ng Patriarch na may puting damit ang kanyang manggas at umalis. Talaga. Ang Hugis Dragon na Jade Pendant ay hindi kailanman orihinal na pag-aari ng pamilyang sinaunang Willis. Ito ay kabilang sa Broken Pulse Sect. Nakatatak sa loob nito ang natitirang kaluluwa ng Dodror Dragon. Noong sinaunang panahon, pinatay ng Celestial Emperor Demon Youth ang Dodror Dragon at tinataka ng kaluluwa nito sa loob ng pendant. Ang Dodror Dragon ay hindi maaaring selyuhan ang sarili nitong kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, hindi ba? Pagkaalis ng Patriarch na nakasuot ng puting damit, nagpalitan ng tingin sina Ernie at Sullivan. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Sullivan bago niya sinabi sa malalim na boses, nakakadismaya talaga ang pagpapaalis kay Ricardo ng ganoon kadali. Sullivan, ikaw ang naging amo ni Ricardo. Kailangan mo ba talagang pumunta dito? Nakangiting tanong ni Ernie. Umiling si Sullivan. Tinanggap ko siya bilang aking alagad para lamang kontrolin siya. Ito ay tulad ng paglalaro ng chess. Kung ang isang piraso ay maglakas loob na umalis sa iyong kontrol, mas gugustuhin mong sirain ito kaysa sa sinumang tagamasid, tama. Nagawa ni Ricardo na makatakas sa akin sa sobrang swerte. Sa tuwing naiisip ko iyon, hindi ako mapakali. Kung hihintayin natin hanggang sa makarating siya sa Shattered Void Realm para kumilos laban sa kanya, baka huli na ang lahat. Isang pakiramdam ng krisis ang hindi maipaliwanag na bumalot sa puso ni Sullivan. Ilang dekada na siyang na-stuck sa late-stage Hollow Void. Gayunpaman, hindi nagtagal mula nang tumakas si Ricardo mula sa Broken Pulse Sect, at maaari na niyang talunin ang mga kapantay sa late-stage Hollow Void. Ang gayong mabilis na paglaki ay naging sanhi ng pagtataka at pagkatakot ni Sullivan. Huwag mo masyadong isipin. Sinabi ng Patriarch na huwag mo na siyang hawakan sa ngayon. Kahit na umabot sa Fragmentation Void ang batang ito, may kapangyarihan pa rin ang ating Broken Pulse Sect na patayin siya. Confident na sabi ni Ernie. Ang mga sinaunang sekta na may libu-libong taon ng pamana ay may hindi kapani-pani walang malalim na pundasyon, higit pa sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Sinabi ng Patriarch na kung maaari nating pukawin si Ricardo na salakayin muna ang ating Broken Pulse Sect, maaari tayong gumanti ng walang awa. Iniisip ko kung may paraan ba para mangyari iyon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Sullivan. Nang matapos siyang magsalita ay may biglang pumasok na ideya kay Ernie. Oh, I provoke si Ricardo para salakayin tayo. Baka may paraan talaga. Ngunit huwag tayong magmadali. Ang pamilya ng sinaunang Willis ay tiyak na mas nababalisa kaysa sa amin. Ipasuri muna natin sa kanila ang tubig at tingnan kung ano ang reaksyon ng organisasyon ng Order Warden. Kung hindi yun gagana, susubukan namin ang pamamaraang ito. Anong paraan?
Sabik na tanong ni Sullivan. Hindi sumagot si Ernie, sa halip ay nagbigay ng masasamang ngiti. Sa parehong araw, sa labas, sa Nemesis Pavilion na itinatag ni Kyrie. Nang makitang dumating si Ernie, sinalubong siya ni Kyrie ng masalimuot na ekspresyon. Kuya, bakit ka nandito? Tanong ni Kyrie na walang ekspresyon sa mukha. Dahil si Ricardo ay nakatakas mula sa Broken Pulse Sect noong nakaraan, ang dakilang shaman na ito ay umalis din at bumalik sa kanyang liblib na Nemesis Pavilion. Mag-usap tayo sa loob, mahinahong sabi ni Ernie, na ikinakaway ang kanyang kamay. Sa isang silid kung saan inihiwalay niya ang lahat ng panlabas na impluwensya, tiningnan ni Ernie si Kyrie ng may matalas na mga mata. Kyrie, nasa iyo ba ang kaluluwa ng babaeng disipulong iyon? Diretsahang tanong ni Ernie. Nang marinig ito ay agad na tumigas ang mukha ni Kyrie bago siya nagkunwaring hindi naiintindihan. Kuya, anong pinagsasabi mo? Huwag kang tulala. Ang babaeng alagad na pinatay ko sa isang sampal habang tinutulungan niya si Ricardo na makatakas ang kaluluwa niya ay kasama mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Malamig na sabi ni Ernie na dumidilim ang mukha. Bakas sa mukha ni Kyrie ang pagbabantay at pag-iingat nang marinig ito. Kuya, bakit mo naman tinatanong ang tungkol dito? Ang batang babae ay patay na. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo bang tuluyang masira ang kanyang kaluluwa? Galit na tanong ni Kyrie. Ngumuso si Ernie. Kaya sa iyo pa rin. Mabuti, napakabuti. Ibigay mo sa akin. Huwag mag-alala. Hindi naman ako naiinip para puntiryahin ang mahinang babaeng disipulo. Ang pagsira sa kanyang kaluluwa ay walang kabutihan sa akin. Habang nagsasalita siya, inilahad ni Ernie ang kamay niya kay Kyrie. Malakas na umiling si Kyrie. Kung ganoon, para saan ang gusto mo? Kuya, anong balak mo? Biglang may iniisip, nagtanong si Kyrie sa malalim na boses, pinaplano mo bang gamitin ito muli laban kay Ricardo? Dumilim ang mukha ni Ernie. Kyrie, huwag mong guluhin ang priorities mo. Oo. Plano kong gamitin siya laban kay Ricardo sa isang kritikal na sandali. Kaya ano? Kakampi ka ba sa batang iyon? Sa tingin mo, may natitira pang pagmamahal sa inyo ni Ricardo? Ang anak ni Ricardo ay ibinalik mo sa Broken Pulse Sect noong nakaraan. Sa isip niya, pinagtaksilan mo siya. Ngayon, malamang na kinasusuklaman ka ni Ricardo, tama ba? Ang batang ito ay may hindi ka pani-paniwalang talento at malamang na maghayganti sa iyo maaga o huli. Walang posibilidad ng pagkakasundo. Kaya ibigay mo sa akin ang kaluluwa ng babaeng disipulong iyon. Tutulungan kitang alisin ang nakatagong banta na ito ng maaga. Hindi ba maganda iyon? Kyrie, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Seryosong sabi ni Ernie. Nang marinig ito, nanatiling malamig at desidido ang ekspresyon ni Kyrie. Kuya, kalimutan mo na. Malaki ang tiwala sa akin ni Ricardo. Minsan ko na siyang pinabayaan. Ngayong patay na ang kaibigan niya, tinutulungan ko na lang na mapanatili ang kaluluwa ng babaeng iyon. Galit man sa akin si Ricardo o hindi, hahanap ako ng pagkakataon na maibalik sa kanya ang kaluluwa ng babaeng iyon balang araw. Kaya itigil mo na ang pagbabalak laban sa kanyang kaluluwa. Patay na ang dalaga. Bilang pinuno ng Broken Pulse Sect, hindi ba sa iyo na gamitin ang kanyang kaluluwa para sa mga pukana? Tanga. Ang isang mahusay na tao ay dapat makamit ang kanyang mga layunin sa anumang paraan na kinakailangan. Kyrie, iabot mo. O wag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Galit na sigaw ni Ernie na parang magwawala. Isang nakakatakot na pressure ang bumalot sa kanyang nakababatang kapatid na para bang anumang oras ay gagawa siya ng karahasan. Kabanata 912, Imprint Martial Techniques. Ano, kuya? Gusto mo pa ba akong patayin? Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko ibibigay ang kaluluwa ng babaeng iyon. Matigas ang ulo na hinarap ni Kyrie ang mapang-ipong aura ni Ernie nang hindi nagpapatalo. Dati, ibinalik niya si Nora sa Broken Pulse Sect at niloko si Ricardo na bumalik sa sekta dahil lang sa siniguro ni Sullivan at Ernie na may paraan ng Broken Pulse Sect para makuha ang mana ni Ricardo nang hindi siya sinasaktan. Pagkatapos ng maraming panloob na pakikibaka, pinili niyang ipagkanulo si Ricardo laban sa kanyang konsensya.
Gayunpaman, sa panahong iyon, mas lumakas ang ugnayan nila ni Nora, at kalaunan ay itinuring niya itong sarili niyang anak. Nang maglaon, nang malaman niya na si Ricardo ay hindi nakipagtulungan kay Sullivan at nabilanggo sa Dragon Burial Peak, siya ay pinahirapan ng pagkakasala at pagsisisi. Kaya, sa isang kritikal na sandali, lumuhad siya upang makiusap para sa buhay ni Ricardo at Nora. Ngayon, gusto ni Ernie na gamitin ang namatay na si Samantha para harapin si Ricardo, na lampas sa moral boundaries ni Kyrie. Bilang isang taong nag-aral ng iba't ibang mystical arts at matatag na naniniwala sa karma at retribution, hindi niya ito matatanggap. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Kung papatayin kita, may iba pa akong paraan para mahanap ang kaluluwa ng babaeng disipulong iyon. Malamig na sabi ni Ernie na tila handang hampasin anumang oras. Hey, hindi mo hahanapin. Kuya, kahit 100 beses ang lakas mo kaysa sa akin, hindi ka palaban sa akin pagdating sa mga tinatawag na dark arts na ito. Itinago ko ang kaluluwa ng babaeng disipulong iyon gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Hindi mo mahahanap kahit patayin mo ako. Hey! Nang marinig ito, isang mapanuksong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Kyrie, ngunit tiwala at matatag ang tono nito. Ikaw, Emph. Ayos. Kung gayon mas mabuting panatilihin mo itong ligtas. Tingnan natin kung papatayin ka ni Ricardo kung ibibigay mo siya. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nakalusot na si Ricardo sa Hollow Void Realm at maihahambing sa late stage Hollow Void. Hintayin mo lang na dumating siya at maghayganti sa iyo. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Ernie bago niya tuluyang pinigilan ang mapang-apong aura at malamig na paalala kay Kyrie. With that, nawala siya sa kwarto. Pagkaalis ni Ernie ay bakas sa mukha ni Kyrie ang pagkagulat. Nakalusot na si Ricardo sa Hollow Void. Lagi kong alam na siya ay hindi pangkaraniwan. Sa kasamaang palad, bilang kanyang nakatatandang kapatid, hindi na ako karapat-dapat. Ricardo, kung magkita tayong muli, papatayin mo ba ako? Bulong ni Kyrie sa sarili. Sa sandaling ito, napunit ni Ernie ang kalawakan at lumitaw 5 milya ang layo mula sa Nemesis Pavilion. Emph. Sa palagay mo, ang hindi pagbigay ng kaluluwa ng babaeng disipulong iyon ay nangangahulugan bang wala na akong ibang paraan? Kapag nagpa siya ang Broken Paul sect na kumilos laban kay Ricardo, hindi mahalaga kung mayroon tayong kaluluwang iyon o wala. Sa oras na ito, muling bumalik si Ricardo sa Sun Moon Isle. Nang makita ang isla, lalo na ang hilagang bahagi na ngayon ay hindi na makilala na may mga bakas ng mga labanan at pagpatay sa lahat ng dako, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagpatay na layunin. Ang reclusive Willis family. Iniluwa ni Ricardo ang 4 na salitang ito sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sa sandaling ito, si Yin Tai Chi Chester Stewart at ang iba't ibang elder ng Sun Moon sect, kasama sina Miranda, Nora, kanyang mga in-laws, Fiona Morrison, Summer Willis, Emerson Hurst, Noah, at iba pa ay naghihintay na tanggapin siya. Pagkadaong ng bangka, lumapit ang lahat para salubungin siya. Daddy. Ang unang boses na tumunog ay natural na malinaw at masayahin ni Nora. Tumingin si Miranda kay Ricardo na may masalimuot na emosyon sa magagandang mata nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya kahit sandali. Napangiti siya ng matangkad, saglit na napakaganda. Ngunit sa loob ng ngiti na iyon ay isang hindi maipaliwanag na pahiwatig ng ibang bagay. Puno ng pananabik ang titig niya kay Ricardo na para bang may hinahanap siya anumang oras na maaaring mawala sa kanya. Honey. Mahina niyang tawag. Ricardo. Bayaw. Mr. Willis. Ricardo. Binati ng iba si Ricardo na may tuwa sa kanilang mga mukha. Dinampot ni Ricardo ang nagmamadaling si Nora sa isang mabilis na galaw at hinalikan si Miranda sa noo. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nagtanong, nasaan si Elder Vinny? Kanina, narinig niya mula kay Elder Fiery Dragon na si Vinny ay malubhang nasugatan. Pagbalik niya, nag-aalala siya sa Elder Sect Master na ito, si Vinny. Makalipas ang 1 oras, sa kwarto ni Vinny. Si Vinny, na mapatla at malubhang nasugatan nitong mga nakaraang araw, ay mukhang masigla na. Young Master, ang iyong healing technique ay hindi pa naririnig.
Bahagyang ngumiti si Ricardo at mahinahong sinabi, ang pamamaraang ito ay tinatawag na Dragon's Energy Primordial Technique. Sa kasamaang palad, hindi ko ito maipapasa. Walang kapas palad dito. Ang gayong paraan na lumalaban sa natural na hindi matututuhan ng lahat. Tinanguan ito ni Vinny at masayang sinabi. Bahagyang tumango si Ricardo at saka iniba ang paksa na may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, mayroong isang napakalakas na martial technique na maaari ko nang ituro sa lahat ng tao sa Sun Moon Sect. Elder, ang sekta ba ay may anumang kayamanan na maaaring magdala ng kalooban at memorya? Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Vinny. Tumango siya at sinabing, oo. Ang Sun Moon Sect ay may pamana na umabot ng libu-libong taon. Kahit na ito ay hamina at maraming mga mapagkukunan at kayamanan ang nawala, ang pundasyon nito ay nanatiling matatag. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Vinny si Ricardo sa isang bagong itinayong bulwagan sa gitna ng isla. Ang bulwagan na ito ay ang pavilion ng aklatan ng Sun Moon Sect kung saan nakaimbak ang iba't ibang martial techniques at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa gitna ng bulwagan ay nakatayo ang isang Blackstone tablet na naglalabas ng kakaibang aura. Young Master, ang Divine Thought tablet na ito ay maaaring magtatak ng mga alaala. Tumango si Ricardo at walang karagdagang abala na sinubukang itatak ang paraan ng paglilinang ng Sun Moon Dual Cultivation Technique mula sa kanyang isipan papunta sa tableta gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa napakaraming tao sa Sun Moon Sect, imposible para kay Ricardo na turuan silang lahat ng paisa-isa tulad ng ginawa niya kay Savannah at Violet. Ang paggamit ng pamamaraang ito ng memory imprinting ay ang tamang diskarte. Kabanata 913, ang pagtago ni Miranda. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na naitatak ni Ricardo, at sinubukan ni Vinny na ilagay ang kanyang kamay sa banal na monumento. Ang kanyang kamalayan ay tinatanggap ang espiritual na imprint ni Ricardo ng walang pagtutol. Kaagad, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng late stage na Hollow Void expert na ito. Mula sa pagkamangha, sa kagalakan, sa lubos na kaligayahan, at pagkatapos ay sa pananabik at kasiglahan. Sun Moon Dual Cultivation Technique. Sun Moon Dual Cultivation Technique. Ito ang banal na pamamaraan ng paglilinang na iniwan ng ninuno ng Dodror Dragon. Sabay-sabay na paglilinang ng katawan at kaluluwa, ito ay simpleng himala. Kaya, ang nakaraang binyag ng Dragon Ancestor ay talagang ang kapangyarihan ng araw. Matapos ma-master ang Sun Moon Dual Cultivation Technique, bahagyang nanginig ang buong katawan ni Vinny, na nagpapakita ng kanyang matinding pananabik. Thud. Sa sumunod na segundo, diretso siyang lumuhad sa harapan ni Ricardo, puno ng pasasalamat at pag-asa ang kanyang mga mata. Ang pagkakaroon ng Young Master na mamuno sa Sun Moon Sect ay talagang tamang desisyon. Salamat, Young Master, sa walang pag-iimbot na pagbabahagi ng banal na pamamaraan na ito. Ang muling pagkabuhay ng Sun Moon Sect ay malapit na. Nasa kanto lang. Maaga o huli, ipaghihiganti natin ang ating mga nakaraang kahihiyan at ibabalik ang ating dating kaluwalhatian. Mga ninuno, nakikita mo ba ito? Sa pagkakataong ito, naluluha pa si Vinny. Dali-dali siyang tinulungan ni Ricardo na makatayo, tila hindi makapagsalita at nagtataka. Hindi niya inaasahan na ang pagbabahagi ng Sun Moon Dual Cultivation Technique ay magdudulot ng ganoong kalakas na reaksyon. Ngunit ito ay naiintindihan. Namana ni Ricardo ang Sun Moon Sect sa kalagitnaan at hindi niya lubos na maunawaan ang nararamdaman ni Vinny. Sa loob ng maraming henerasyon, ang bawat miyembro ng Sun Moon Sect ay nag-isip na buhayin ng sekta ang kanilang pinakamalaking hangarin sa buong buhay. Hahabulin nila ito hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa bawat henerasyon, sila ay hamina at mas nabawasan. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam sa mga miyembro ng Sun Moon Sect na parang sila ay nahuhulog sa walang katapusang kadiliman, na hindi makakita ng anumang pag-asa. Ngayon, biglang nakakita ng kislap ng pag-asa sa gitna ng kalituhan at kawalan ng pag-asa, paanong hindi sila masasabik. Tapos gamutin si Vinny at kumpletuhin ang pag-imprenta ng Sun Moon Dual Cultivation Technique. Ginamo din ni Ricardo ang iba pang mga nasugatang eksperto ng Sun Moon Sect at inayos ang Savannah.
Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Sa looban, tiningnan ni Ricardo ang kanyang asawa, anak na babae, biyenan, at bayaw, na lahat ay naruroon ng walang pagbubukod. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawaan. Lalo na ang paghawak kay Nora na nakayakap at naaamoy ang pamilyar na pabango ni Miranda sa tabi niya, nakaramdam siya ng pambihirang pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Sapat na naligtas at maayos ang mga pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Ricardo ang mga lolo't lola ni Nora na samahan siya habang siya ay bumalik sa silid na mag-isa kasama si Miranda. Asawa, na-miss kita ng sobra. Sa pagharap kay Miranda, hindi na si Ricardo ang mapagpasyahan at hindi magagapi na binhi ng Star Path. May bastos na ngisi sa kanyang mukha, lumapit siya at niyakap ang balingkinitang bewang ni Miranda na sabik na hinahalikan siya. Bahagyang ipinikit ni Miranda ang kanyang magagandang mata at nagpakawala ng mahinang ugong, mapusok at walang pag-aalinlangan na tumugon. Agad na tumaas ang temperatura sa kwarto. Ang kawalan ay nagpapalamang sa puso. Lalo na kapag kaharap ang napakagandang Diyosa ng asawa. Sa kanilang pangangatawan at husay sa pakikipaglaban, baliw nilang ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa hindi malamang tagal bago tumigil. Ipinatong ni Miranda ang kanyang ulo sa braso ni Ricardo, nakahiga sa yakap nito na parang pusa, ninanamnam ang sandaling ito ng lamang. Asawa, narinig ko na talagang pinabagsak mo ang isang mid-stage fragmented void. Paano mo nagawa? Hindi mo ako pwedeng abusuhin sa bahay. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Ricardo ang kanyang pagkamausisa. Hindi niya maisip na ang mukhang Maislan na si Miranda na nakahiga sa kanyang mga bisig ay may kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi ko rin alam. Nang may nakita akong nananakot kay Nora at sa pamilya namin, bigla akong sumabog sa lakas. Katulad nung last time sa Edoland when our mom was severely injured. Nakaranas ako ng katulad na sitwasyon. Hindi ko maisip ang sarili ko. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang bumungad sa mga mata ni Miranda. Sa huli, umiling siya na may nagtatakang ekspresyon. Ang mga nakakatakot na alaala na lumabas sa kanyang isipan. Ang makapangyarihang kakayahan na nagising niya. Ang lahat ng ito ay nagparamdam kay Miranda ng takot ngunit medyo guman. Dati, sa kanyang kalituhan, si Ricardo lang ang gusto niyang ipagtapat pagkatapos nitong bumalik. Gayunpaman, nang si Ricardo ay talagang nasa kanyang tabi, si Miranda ay nag-alinlangan at itinago ito. Natatakot siya. Takot sa magiging reaksyon ng lalaking ito kapag nalaman niya ang mga pagbabago niya. Takot na si Ricardo ay maaaring magkaroon ng sama ng loob o maging maingat sa kanya. Dahil alam ni Miranda na sa mga alaalang iyon, siya ay napakasama at nakakatakot. Oh, ganoon ba? Mayroon ka bang iba pang hindi pangkaraniwang sitwasyon? Sabihin mo sa akin para matulungan kitang pag-aralan ang mga ito. Alam kong mayroon kang pangangatawan na may kaugnayan sa kaluluwa. Iba't ibang mga sitwasyon ay dapat na nauugnay sa iyong kaluluwa. By the way, tuturuan kita ng teknik. Hanggat masigasig kang magsanay, maaari mong patuloy na mapahusay ang iyong lakas sa pag-iisip. Habang lumalakas ang iyong kaluluwa, marahil ang mga alaala sa iyong isipan ay magiging mas kumpleto. Pagkatapos ay malalaman mo kung ano ang nangyayari. Habang nagsasalita si Ricardo ay nagningning ang kanyang mga mata. Tuturuan niya sana si Miranda ng Sun Moon Dual Cultivation Technique. Si Miranda ay walang Dodror Dragon bloodline at hindi niya ma-absorb ang power of the sun para palakasin ang kanyang katawan ngunit mapapahusay niya ang kanyang kaluluwa. Para sa isang taong may kanyang pangangatawan na may kaugnayan sa kaluluwa, ang pagpapahusay ng lakas ng kaluluwa ay katumbas ng direktang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nang marinig ito, ang magagandang mata ni Miranda ay kumislap sa pagtutol. Pagpapahusay ng lakas ng kaluluwa upang gawing mas kumpleto ang mga alaala. Hindi niya gusto iyon. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam si Miranda ng matinding takot at pagtanggi. Kabanata 914, The Demon's Escape. Gayunpaman, upang maiwasang mag-overthink si Ricardo, tinanggap pa rin ni Miranda ang Sun Moon Dual Cultivation Technique.
Lihim siyang nagpasya sa kanyang puso na hindi na niya sasanayin ang pamamaraang ito. Ayaw niyang lumikha ng mas nakakatakot na alaala. Iyon ang nagparamdam kay Miranda na parang lalayo siya sa buong pamilya niya, pati na kay Ricardo. Nang gabing iyon, nahiga si Miranda sa mga bisig ni Ricardo at nakatulog ng mahimbing. Siya ay nagkaroon ng isa pang hindi kapani-paniwalang matangkad na panaginip. Sa panaginip, isang nakakatakot na hayop na itim na aso ang nagbukas ng dagwang bibig at sumugod sa kanya. Ang kanyang ulo ay kinagat ng itim na hayop ng aso at nilunok sa tiyan nito. Matapos makatakas, patuloy na tumutulo ang dugo ng kanyang naputol na leeg. Saan man siya tumakas, sumunod ang sakuna at kapahamakan, na nagdadala ng pagdurusa sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa kalaunan, siya ay naging isang nagbabala na masamang nilalang, na nabubuhay sa pamamagitan ng lumalamon na mga kaluluwa. Nagdala siya ng napakalaking kasalanan sa kanyang mga balikat. Nagising si Miranda mula sa bangungot na may sumigaw pagkatapos ng hindi malamang tagal. Honey, anong problema? Nagkaroon ng bangungot. Gulat na tanong ni Ricardo na puno ng pag-aalala ang mukha. Huminga ng malalim si Miranda at tumingin kay Ricardo sa tabi niya, na pagtantong panaginip lang iyon. Wala lang. Nanaginip lang ako tungkol sa labanang iyon ilang araw na ang nakalipas. Kumikislap ang magagandang mata ni Miranda habang umiiling. Hilagang kanlurang rehiyon ng Prayosha. Ang lugar na ito ay isang walang katapusang disyerto na may napakainit na ibabaw. Gayunpaman, hindi alam ng sinuman, mayroong isang mundo sa ilalim ng lupa na libu-libong metro sa ilalim ng nakakapasong ibabaw na ito. Tinawag ito ng organisasyong Order Warden na Nine Abyss Demon Prison. Sa araw na ito, ilang makapangyarihang miyembro ng organisasyon ng Order Warden ang pumasok sa Nine Abyss Demon Prison na may mga solemn na ekspresyon. Ang lugar ay madilim na parang gabi, na may lamang dugong pulang demonyong mata na nakasabit sa hangin. Sa loob ng Nine Abyss Demon Prison, na nakahiwalay sa labas ng mundo, ay napuno ng isang siksik, masama, at nakakagigil na aura. Dito ikinulong ang pinaka-nakakatakot na sinaunang mga demonyo, masasamang Diyos, at mga nagsasaka ng demonyo. Gayunpaman, ngayon ang special gate ng Nine Abyss Demon Prison ay nabuksan na, at ang mga demonyong iyon na nakakulong sa libu-libong taon ay nawala. Upang maging tumpak, hindi pa sila ganap na nawala. Dahil iniwan nilang lahat ang kanilang mga bangkay. Sa labasan ng kulungan, isang makapangyarihang Order Warden na minsang nagbabantay sa lugar na ito sa huling yugto ng kaharian ng Great Vehicle ay naging bangkay. Maging ang kanyang kaluluwa ay nakakalat. Kailan ito nangyari? Isang makapangyarihang miyembro ng organisasyong Order Warden ang nagtanong sa isa pang gwardya sa malalim na boses. Ang mga mukha ng lahat ay sobrang seryoso at problemado. Hindi ko rin alam. Ako at si Duxing ay humalili sa pagbabantay sa Nine Abyss Demon Prison tuwing 30 taon. Tiyak na nakatakas ang mga demonyong ito sa loob ng 30 taon na ito. Napatingin ang gwardya sa bangkay ng kasama niya na may nagbabagong ekspresyon. 30 taon. Iniwan ng mga sinaunang demonyong ito ang kanilang pisikal na katawan para makatakas mula sa Nine Abyss Demon Prison. Nakatakas sila sa anyo ng mga kaluluwa at mga primordial na espiritu, na nag-iwan sa kanila ng dalawang pagpipilian. Ang isa ay upang makahanap ng angkop na mga katawan upang angkinan, ngunit kailangan nilang aisil ang kanilang mga kapangyarihan upang umangkop sa mga bagong katawan. Ang isa ay upang muling magkatawang tao at maghintay sa araw na sila ay lumaki at gisingin ang kanilang mga alaala at kakayahan. Kahit anong paraan ang kanilang piliin, kung 20 o 30 taon na ang lumipas. Natatakot ako. Sa puntong ito, ang mukha ng makapangyarihang miyembro ay puno ng matinding pag-aalala at kaseryosohan. Natatakot ako na ang mundong ito ay mahulog sa kaguluhan at kapahamakan. Nang matapos siyang magsalita, isa pang elder na nakasuot ng Tai Chi robe sa tabi niya ay nagsabi sa malalim na boses, naisip ko noon na ang mundong ito ay haharap sa isang hindi pa nagagawang sakuna. Ang pinagmulan pala ay ang mga demonyong ito mula sa Nine Abyss Demon Prison. Ngunit ang Supreme Heavenly Sovereign ay hindi kailangang mag-alala ng labis. Lahat ng bagay ay may tadhana.
Napagpasyahan ko rin na ang isang pinili ay babangon upang ibalik ang tubig at sugpuin ang lahat ng kasamaan. Naisagawa na namin ang pagpili ng binhi ng Star Path. Naniniwala ako na ang napili ay kabilang sa kanila. Lahat sila ay nanumpa sa kalooban ng langit. Kung ang mga demonyong ito ay maglalakas loob na guluhin ang mundong ito, tiyak na may magsusupol sa kanila. Sana nga. Magpadala ng mga order upang subaybayan ang anumang hindi pangkaraniwang paggalaw sa lahat ng oras. Kung may matagpuan na demonyo mula sa Nine Abyss Demon Prison, dapat silang walang awang lipulin ng malakas na puwersa. Matigas na sabi ng makapangyarihang miyembro na tinutukoy bilang Supreme Heavenly Sovereign. Pagkatapos, nanatili si Ricardo sa Sun Moon Isle ng ilang sandali, naghihintay sa kanyang gabay na si Mona Woodward na dumating at tumanggap ng unang batch ng mga mapagkukunan ng paglilinang mula sa organisasyon ng Order Warden para sa kanyang sarili at kay Savannah. Bukod sa mga bihirang mapagkukunan tulad ng Fragments of Rules at Enlightenment Fruit of Body, mayroon ding maraming mahahalagang bagay tulad ng iba't ibang Divine Grade Elixir, Premium Spirit Jade, at 1,000 taong gulang na makalangit na materyales at makalupang kayamanan. Itinago ni Ricardo ang Fragments of Rules at Enlightenment Fruit of Body sa Space Bracelet na ibinigay ni Mona Woodward. Ang iba pang cultivation resources, kabilang ang ilang Immortal Grade Cultivation Technique, ay direktang iniambag sa Sun Moon Sect. Bukod doon, pinaka-interesado si Ricardo sa isang physical martial technique, Divine Beast Wildernesses Feast. Sa panahong ito, hiniling din ni Ricardo kay Noah na mag-post ng bounty para sa 4 Elements Divine Fire sa dark webs at iba't ibang sekretong channel sa buong mundo. Ang item na ito ay napakabihirang kahit na ayon kay Master Cassian. Ito ay hindi tiyak kung ito ay umiiral sa Earth sa lahat. Maaari lamang itong subukan ni Ricardo. Kung hindi ito matagpuan, ang pagsasanib ng mga itim na kadena at ang mga mata ng dragon na may meteorite na bakal ay hindi magiging epektibo. Ang sandata na nilikha ay tiyak na mababa ang grado. Ngunit kung hindi ito matutulungan, walang ibang pagpipilian. Ang gayong mga banal na bagay na isinilang ng langit at lupa ay makikita lamang ng pagkakataon. Nagpasya si Ricardo na maghintay ng 2 buwan. Kung walang balita sa loob ng 2 buwan, hihilingin niya kay Master Cassian na simulan ang paggawa nito. Matapos manatili at magtanim sa Sun Moon Isle ng mahigit 1 buwan, handa na si Miranda at ang kanyang mga magulang na bumalik sa Edoland. Hindi rin naman intensyon ni Ricardo na manatili sa sekta ng tuluyan. Sa araw bago umalis, nag-host si Ricardo ng isang pulong sa bulwagan ng konseho ng Sun Moon Sect. Kabanata 915, Pagpapakilos bago ang digmaan. Umupo si Ricardo sa mataas na upuan ng Council Hall. Bilang Young Master at Dragon Ancestor Inheritor, at nagdala ng iba't ibang mga sorpresa at pag-asa para sa pag-unlad ng sekta, si Ricardo ngayon ay may hawak na hindi matitinag na prestihiyo sa loob ng sekta. Maging ang Elder Sect Master ay walang gaanong impluwensya gaya ni Ricardo. Sa kaliwa ni Ricardo nakaupo si Vinny. Nasa kanan niya sina Elder Fiery Dragon at Chester Stewart, ang 2 acting Sect Masters. Sa ibaba nila ay ang mga matatanda, tagapagtanggol, at tagapangasiwa ng Sun Moon Sect. Kapansin-pansin, naroon din si Savannah, na nakaupo kasama ng ilang Grand Elder. Pagkatapos makatanggap ng cultivation resources mula sa guide, ang kabuuang lakas ng Savannah ay tumaas ng 1 level sa loob ng 1 buwan, na umabot sa mid-stage Hollow Void Realm. Bilang binhi ng Star Path at isang mid-stage Hollow Void Cultivator, direktang pumasok si Savannah sa pangunahing pamumuno ng Sun Moon Sect sa kabila ng kanyang kamakailang pagpasok. Walang tumutol. Gayunpaman, medyo nadismaya si Savannah na matapos siyang ibalik ni Ricardo sa Sun Moon Sect, nagkaroon sila ng kaunting pagkakataon para sa pribadong pakikipag-ugnayan. Dahil dito ay nakaramdam ng sama ng loob at hindi nasisiyahan si Savannah, na parabang nalinlang siya na dumating para lamang mapabayaan. Pinagmasdan ni Ricardo ang tanawin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matalim na liwanag. Ang kabuuang lakas ng pamumuno ng Sun Moon Sect ay makabuluhang bumuti. Ang malawakang paggamit ng Sun Moon Dual Cultivation Technique,
ang kasaganaan ng cultivation resources at martial techniques, at ang pagsasamantala sa spiritual veins ay nag-ambag lahat sa pag-unlad ng sekta. Ang lakas ng bawat isa ay tila bumubuti araw-araw. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sina Elder Fiery Dragon at Chester Stewart ay parehong nakalusot sa early stage Hollow Void realm. Ang dalawa ay na-stuck sa tuktok ng nascent soul stage sa loob ng maraming taon, hindi makalusot dahil sa kanilang espiritual na kapangyarihan na hindi umabot sa panloob na yugto ng pagsasanib, na humadlang sa kanila na isama ang kanilang espiritual na kapangyarihan sa kanilang dantian at tumawag sa heaven and earth's rules. Ang orihinal na pamamaraan ng espiritual na paglilinang ng Sun Moon Sect ay hindi masyadong epektibo. Gayunpaman, sa pagdating ng Sun Moon Dual Cultivation Technique, sa wakas ay nakalusot sila. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanilang pisikal na lakas ay bumuti din ng malaki, na umabot sa yugto ng myriad phenomena. Ang kanilang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa mga ordinaryong mid-stage Hollow Void cultivator. Ang lakas naman ni Vinny, bumuti na rin. Ang pagpapahusay na ito ay pangunahin sa pisikal na lakas, habang ang kanyang lakas ng chi refinement ay nanatili sa tuktok ng late-stage Hollow Void. Ang paglikha ng sariling mga batas ng Dao at katumbas na mga banal na kakayahan ay hindi madaling gawain. Dahil dito, naisip ni Ricardo na bigyan si Vinny ng ilang fragments of rules at enlightenment fruit of body na nakuha niya para tulungan siyang makapasok sa Shattered Void realm. Gayunpaman, tumanggi si Vinny. Sa mga mata ni Vinny, ang kanyang potensyal ay limitado, at ang pagbagsak ay nakasalalay sa kapalaran at kaliwanagan. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay walang limitasyong potensyal. Paano niya aalisin ang mga pagkakataon ni Ricardo at hadlangan ang kanyang pag-unlad? Pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagtatangka na hikayatin siya, kinailangan ni Ricardo na sumuko. Sa sandaling ito, naglabas ng aura ng momentum at battle intent si Ricardo habang lumilingon siya sa paligid at nagsalita. Lahat, dati noong sinalakay ng pamilyang Reclusive Willis ang Sun Moon Isle, bagamat naitaboy natin sila ng may pagkakaisa, ang ating Sun Moon Sect ay dumanas ng matinding casualty. Ang puot na ito ay hindi makakapaghiganti. Dahil imposible ang pakikipagkasundo sa pamilyang Reclusive Willis, iminumungkahi kung pamunuan natin ang ating mga puwersa upang puksin sila ng direkta. Ano sa palagay ninyo, mga kagalang-galang na matatanda? Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng nasa Sun Moon Sect ay nagpakita ng mga ekspresyon ng magkahalong awayan. Pinapangalawa ko yan. Tumango si Vinny bilang pagsang-ayon. Sang-ayon din ako sa mungkahi ng Young Master. Wala akong tutol. Ipinahayag din ni Elder Fiery Dragon at Chester Stewart ang kanilang suporta. Mabuti. Sirain natin ang Reclusive Willis family. Ang ating Sun Moon Sect ay hindi isang bubugbog ng hindi gumaganti. Lipolan ang pamilyang Reclusive Willis at alisin ang mga banta sa hinaharap. Ipaghiganti ang aming mga nahulog na kasama. Patayin. Ang ibang matatanda, tagapagtanggol, at tagapangasiwa ay nagpahayag din ng kanilang pagsang-ayon. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng puot at layunin ng labanan. Mabuti, dahil napagpasyahan na iyon. Gayunpaman, dahil ang pamilyang Reclusive Willis ay lubhang hamina, hindi na natin kailangang magpakilos ng napakaraming puwersa. Ang kanilang patriarch na si Amos Willis, Grand Elder Silas Willis, Jensen Wills, at iba pang eksperto ay namatay sa Sun Moon Isle. Determinado kaming sirain ang pamilyang Reclusive Willis sa pagkakataong ito. Hanggat hindi nakikialam ang Ancient Willis family, dapat walang suspense. Sa pamamagitan ng pagsakop sa kanilang teritoryo, ang ating Sun Moon Sect ay magkakaroon ng isa pang spiritual vein at marami pang cultivation resources. Pwede rin tayong magtayo ng ibang branch. Haha. Sa puntong ito, medyo naging maluwag ang tono ni Ricardo. Mukhang hindi niya siniseryoso ang Reclusive Willis family. At sa katunayan, iyon ang nangyari. Noong sinalakay nila ang Sun Moon Isle noon, halos nawalan na ng laman ang kanilang pugad ng Reclusive Willis family. Ang kanilang patriarch na si Amos at iba't ibang Grand Elder ay namatay lahat sa Sun Moon Isle.
Karamihan sa kanilang mga nangungunang eksperto sa nascent soul ay namatay o nasugatan din. Wala pang 20 o 30% ang nakatakas. Kahit nananatili ang ilang eksperto sa kanilang home base, hindi na sila banta sa kasalukuyang Sun Moon Sect. Ipinagmamalaki na ngayon ng Sun Moon Sect ang 5 makapangyarihang Hollow Void Cultivator na nangangasiwa dito. Hindi mabilang si Miranda, ang asawa ng Young Master. Ang pagpapabagsak sa pamilyang Reclusive Willis ay magiging isang piraso ng cake. Ang mga salita ni Ricardo ay lalong nagpasigla sa lahat. Talaga. Sa pamamagitan ng pagsira sa pamilyang Reclusive Willis, maaaring agawin ng Sun Moon Sect ang kanilang mga mapagkukunan. Ang mga benepisyo ay maliwanag. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay lihim na nagsisi na marami ang maaaring hindi makakuha ng pagkakataong lumahok sa labanan dahil sila ay sabik na ipaghiganti ang kanilang dating kahihiyan. Sa sandaling ito, umupo si Ricardo na bahagyang naningkit ang mga mata. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang titig. Ang pagsira sa pamilyang Reclusive Willis ay magiging isang maliit na pagbabayad lamang ng interes. Samantala, may pumasok na pangalan sa isip niya. Matanda ng masasamang buto. Kasalukuyang nasa kanilang home base ang elder na ito ng Reclusive Willis family. Oras na para ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Noong unang panahon, naramdaman ni Ricardo na walang kapangyarihan na parang langgam kahit laban sa mga eksperto sa nascent soul. Ngunit ngayon, unti-unti na niyang maihahayag ang kanyang mga pangil ng paghihiganti. Kabanata 916, isang madilim at maangin na gabi. Sa Sun Moon Isle, hinawakan ni Ricardo at Miranda ang isa sa maliliit na kamay ni Nora habang naglalakad sila sa isang bagong gawang hardin. "Honey, babalik na kami ng parents ko sa Edoland," sabi ni Miranda habang naglalakad sila. "Sige, mauna ka na. Kapag naalis ko na ang Reclusive Willis family, babalik ako para samahan ka." Pinaplano kong magtatag ng isang sangay ng Sun Moon Sect sa Edoland. Sa ganitong paraan, makakapagbigay ito ng mga kondisyon sa pagsasanay para sa iyo at sa mga kapatid ng Lachi Fire Security Group. Tumango si Ricardo at ngumiti. Pagkatapos ay bumaling siya kay Nora at tinanong, "Nora, gusto mo bang bumalik sa Edoland kasama si Mommy, o manatili dito sa Sun Moon Isle para magsanay?" Walang pag-aalinlangan, mahigpit na niyakap ni Nora ang baywang ni Miranda. "Gusto kong bumalik kasama sina Mommy at Lola. Nami-miss ko ang mga kaibigan ko sa kindergarten, lalo na si Chloe Ward. Ang tagal na rin nung naglalaro tayo ng magkasama." Nang marinig ito, masuyong kinurot ni Miranda ang maliit na pisngi ni Nora. Ang 5 taong gulang na si Nora ay wala pa sa edad ng mabilis na pisikal na pag-unlad, ngunit siya ay lumaki ng halos 10 sentimetro sa nakalipas na 6 na buwan. Sa iba't ibang mga mapagkukunan ng pagsasanay at mga top-grade elixir, si Nora ay nagtataglay na ngayon ng late-stage na core formation strength. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang pagiging bata. "Sige, pero kapag babalik ka, siguraduhin huwag makipag-away sa ibang mga bata," payo ni Ricardo. Sa isip niya, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtatatag ng sangay ng Sun Moon Sect sa paligid ng Edoland. Si Miranda, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at si Noah ay lahat ay umangkop sa modernong buhay. Ang pagsasanay sa Sun Moon Isle ay malinaw na hindi angkop para sa kanila, lalo na't ang kanyang asawa ay may mga bagay sa kumpanya na dapat asikasuhin. May kakayahan na ngayon si Ricardo na mag-set up ng isang nakahiwalay na pormasayon at lumikha ng puwang na katulad ng isang domain ng sekta. Maaari rin siyang mag-set up ng isang Grand Gathering Array upang ituon ang espiritual na enerhiya. Bukod pa rito, gamit ang sinaunang kayamanan na Mirror of Trials, maaari niyang ihatid ang espiritual na enerhiya mula sa loob ng kayamanan patungo sa labas ng mundo. Kahit na ang ecosystem sa loob ng Mirror of Trials ay hindi balanse, ang mayamang espiritual na enerhiya nito ay hindi nawala. Ang dami ng espiritual na enerhiya ay maihahambing sa isang spiritual vein. Pinlano ni Ricardo ang lahat ng ito sa kanyang isipan. Noong araw na iyon, isinama ni Miranda si Nora, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang nakababatang kapatid sa isang bangka na papaalis sa Sun Moon Isle.
Kasabay nito, pinangunahan ni Ricardo si Elder Fiery Dragon, Savannah, at isang grupo ng mga nascent soul expert mula sa Sun Moon Sect sa labas ng isla. Ang kanilang target, ang reclusive Willis family. Ang gabi pagkatapos, ang langit ay natatakpan ng maitim na ulap. Sabi nga sa kasabihan, ang isang madilim at maangin na gabi ay perpekto para sa pagpatay at panununog. Sa domain ng reclusive Willis family, ang kanilang protective barrier ay biglang nilabag. Sa isang alon ng enerhiya, sumugod ang mga figure mula sa labas. Sa sandaling ito, ang mga puting tela ay nakasabit sa mga gusali sa buong domain ng pamilyang reclusive Willis. Isang malungkot na kapaligiran ng bomb-alot sa buong lugar. Ang ulo ng pamilya at maraming eksperto ay namatay ng malubha sa labas, na iniwan ang pamilyang reclusive Willis sa estado ng pagluluksa. Patayin. Pinamunuan ni Ricardo ang mga eksperto sa Sun Moon Sect sa loob, na ikinalat ang kanyang mental field at itinuro ang direksyon na may nakamamatay na sigaw. Sino ang nang-ahas na pumasok sa pamilyang reclusive Willis? Nadiskubre sila ng patrol team ng mga gwardya ng pamilyang reclusive Willis at napasigaw sila sa alarma. Nanguna sa kanila ay isang Golden Core expert, habang ang iba ay mula sa opisya hanggang core formation na antas. Ang ganoong lakas ay hindi tugma para kay Ricardo at sa kanyang koponan. Ito ang lolo mo mula sa Sun Moon Sect. Mamatay. Umungol si Elder Fiery Dragon at nagpakawala ng hampas ng palad. Sa nakaraang laban, hindi siya makasali dahil sinamahan niya si Ricardo sa Seed of the Star Path Selection Tournament. Kanina pa niya pinipigilan ang frustration niya. Sa isang hampas ng palad, nilipol niya ang isang buong koponan. Bilang isang eksperto sa makapangyarihang Hollow Void, ang pagpatay sa mga taong ito ay parang paggamit ng kanyan para pumatay ng mga lamok. Ang mga kalaban ay umaatake. May sumigaw sa alarm. Savannah, kumuha ng isang koponan sa direksyon na iyon. Elder Fiery Dragon, pumunta ka doon. Maghihiwalay na tayo. Kung makatagpo ka ng sinumang eksperto sa antas ng opisya, patayin sila ng walang awa. Dahil na-alerto na nila ang kalaban, hindi na itinago ni Ricardo ang kanilang presensya. Direkta niyang inutusan sina Savannah at Elder Fiery Dragon. Ipinakalat niya ang kanyang mental field sa loob ng 100 milya at kinumpirma na walang mga eksperto sa Hollow Void sa pamilyang reclusive Willis sa kasalukuyan. Maghiwalay man sila, walang mangyayaring hindi inaasahang pangyayari. Sige. Ngunit paano kung makatagpo tayo ng mga mababa sa antas ng opisya o mga kababaihan at mga bata? Nag-alinlangan sandali si Elder Fiery Dragon bago nagtanong sa malalim na boses. Nang marinig ito, naging malamig ang tono ni Ricardo habang nagtanong, nang sumalakay ang pamilyang reclusive Willis sa Sun Moon Isle, iniligtas ba nila ang ating mga pamilya? Hindi. Isang Sun Moon Sect Elder ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Tumango si Ricardo. Naiintindihan. Kung may lumalaban, patayin sila ng walang awa, kahit sino pa sila. Kung hindi sila lumaban, hayaan silang tumakas hanggat kaya nila. Oo. Ang grupo ay sumunod at nahati sa 3 puwersa upang walisin ang domain ng pamilyang reclusive Willis. Sa pangunguna sa kanila ng mga eksperto sa powerful Hollow Void, kahit na ang reclusive Willis family ay nasa buong lakas, hindi sila makakalaban. Hayaan mo na ngayon. Hindi nagtalaga si Maximus ng sinumang eksperto para bantayan ang kaakibat na pamilyang ito. Dati, nang pakilusan ng pamilyang reclusive Willis ang kanilang buong puwersa ngunit nabigong wasakin ng Sun Moon Sect o makuha ang pamilya ni Ricardo, itinuring na ni Maximus na magastos sila. Nang walang natitirang gamit para sa kaakibat na pamilyang ito, itinapon sila ni Maximus na parang sira-sirang sapatos. Sa loob ng ilang sandali, umalangaw-ngaw sa buong domain ng pamilyang reclusive Willis ang mga sigaw ng pagpatay, sigawan, hiyawan, at pagsusumamo. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Boom! Dumagundong ang kulog sa kalangitan, kasunod ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nagdagdag ito ng dagdag na patong ng kalungkutan at pagkawasak sa gabing ito ng pagpuksa. Ang tubig ulan na may halong dugo ay nahuhugasan sa dating isang napakalakas na pamilyang reclusive Willis.
Kabanata 917, Video ng mga magulang. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, pinangunahan ni Ricardo ang isang pangkat ng mga eksperto sa nascent soul na malalim sa teritoryo ng pamilyang Reclusive Willis. Inilabas niya ang kanyang espiritual na larangan, malinaw na nadama kung nasaan ang makapangyarihang mga individual. Ilang sandali pa, dumating na si Ricardo sa isang grand hall. Ang bulwagan ay nababalutan ng puting tela, na inayos bilang isang bulwagan ng pagluluksa. Dalawang matatanda ng pamilyang Reclusive Willis na naiwan, kasama ang 7 o 8 nakaligtas na matataas na miyembro, ay nagtipon doon. May 3 eksperto sa huling yugto ng Nascent Soul at ilang eksperto sa Nascent Soul at Golden Core. Nang makitang may pumasok, naging malungkot ang mga ekspresyon ng lahat ng naroroon. Sun Moon Sect scum. How dare you attack the Reclusive Willis family? Galit na sumigaw ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok, na tinitigan ng masama si Ricardo at ang mga eksperto sa Sun Moon Sect na may matinding galit. Bakit hindi tayo maglakas loob? Malamig na sumangot si Ricardo at iwinagayway ang kanyang kamay, patayin. Sa sandaling magsalita siya, ang pangkat ng mga eksperto sa Nascent Soul na nasa likod niya ay nagsampa ng pamatay na layunin. Patayin. Labanan ang Sun Moon Sect hanggang kamatayan. Ipagtanggol ang pamilya hanggang sa huling hininga. Ang mga eksperto ng pamilyang Reclusive Willis ay nagpakita ng matinding kalungkutan at pagpapasya habang sila ay umuungal at sumulong. Malamig na ngumuso si Ricardo at pinuntirya ang 3 late-stage na Nascent Soul expert. Isang labanan ang naganap. Ang Sun Moon Sect at ang Reclusive Willis family ay mortal na magkaaway. Nang makita si Ricardo na humantong sa isang pag-atake, alam ng pamilyang Reclusive Willis na walang posibilidad ng negosasyon o kompromiso. Laban lang hanggang kamatayan. Walang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Ito ay isang bagay lamang ng iba't ibang paninindigan at katapatan. Boom! Isang suntok ang ibinato ni Ricardo, na nagkapira-piraso ang katawan ng isang matanda sa pamilyang Reclusive Willis. Ang natitirang puwersa ng suntok na ito ay nagdulot pa ng isa pang late-stage na Nascent Soul expert sa malapit na samukan ng dugo at malubhang na sugatan. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Ricardo at naghatid ng isa pang suntok. Sa halos isang iglap, inalis niya ang isa pang late-stage na Nascent Soul expert. Ang pagpatay sa mga ordinaryong makapangyarihang Hollow Void na nilalang ay hindi hamon para sa kanya. Ang pag-alis ng mga eksperto sa Nascent Soul sa huling yugto ay kasing dali ng paghiwa ng mga gulay. Samantala, madaling natalo ng iba pang eksperto sa Sun Moon Sect ang mga miyembro ng pamilyang Reclusive Willis. Sa loob ng 1 minuto, karamihan sa mga eksperto sa pamilyang Reclusive Willis ay patay o malubhang nasugatan. Kahit na ang mga dumating upang sumuporta pagkatapos marinig ang kaguluhan ay hindi na mababago ang kinalabasan. Huwag mo akong patayin. Ricardo, may ipapakita ako sa iyo. Sa sandaling ito, isang tinig na puno ng takot at pagmamadali ang sumigaw. Isang binata mula sa pamilyang Reclusive Willis ang nagtatago sa isang sulok ng bulwagan, sumisigaw. Ang binatang ito ay nasa mid-stage na Golden Core level at kumpi lamang sa labanang ito. May ipapakita ka ba sa akin? Ano ito? Ang duwag mo. Lumakad si Ricardo na may malamig at mapanuksong tono, na puno ng alikabok at dugo. Nanginginig ang binata habang nagsasalita, ang pangalan ko ay Stanley Wills. Ako ang pangalawang disipulo ng Elder of the Wicked Bone. Pinadalhan ako ng master ko ng video para makita mo. Huwag mo akong patayin, ipapakita ko sa iyo. Nang marinig ang pangalang Elder of the Wicked Bone, nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, at isang matinding puot ang bumalot sa loob niya. Anong video? Ipakita mo sa akin. Agad na hiling ni Ricardo. Sige. Nanginginig na kinuha ni Stanley Wills ang isang telepono at nag-play ng video para kay Ricardo. Habang pinagmamasdan ni Ricardo, nanghina ang kanyang mga pupil, at bahagyang nanginig ang kanyang matipunong katawan. Isang malalim na kalungkutan at nakamamatay na layunin ang nagmula sa kanya. Nanay. Tatay. Tawag niya sa nanginginig na boses.
Ang video ay tila kinunan sa isang madilim na piitan. Sa piitan, dalawang tao ang nakagapos at lubhang nasugatan, hindi makilala ang kanilang mga mukha. Ngunit agad silang nakilala ni Ricardo. Sila ang kanyang mga magulang, sina Cedric Wills at Aliyah Winter. Nang makitang naghihirap ang kanyang mga magulang sa video, namula ang mga mata ni Ricardo. Sa sumunod na sandali, tinitigan niya ng masama si Stanley Wills na parang mabangis na hayop. Sa ganoong titig, naramdaman ni Stanley na parang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo, sa sobrang takot. Sabi ng amo ko, buhay pa ang mga magulang mo. Gusto niyang dalhin kita sa kanya. Kung gusto mong mabuhay ang iyong mga magulang, huwag. Huwag mo akong patayin. Dadalhin kita sa aking amo. Napalunok si Stanley Wills at agad na nagsalita. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Ricardo. Buhay pa ang mga magulang niya. Buhay pa ba talaga? Sabihin mo kung saan. Inabot ni Ricardo at hinayla si Stanley Wills palapit sa kanya gamit ang nakakatakot na puwersa. Hinawakan niya ang leeg ni Stanley at galit na nagtanong. Ihahatid na kita. Hindi ko masabi sa iyo ngayon. Kung gagawin ko, papatayin mo ako. Nanunuya si Stanley Wills sa kabila ng kanyang hirap sa paghinga. Bang! Pilit siyang inihagis ni Ricardo sa lupa. Malakas na tumama sa lupa si Stanley Wills, tila nabasag ang kanyang mga buto, umuubo ng dugo. Muntik na siyang mapatay sa paghagis ni Ricardo. Kung hindi ka magsasalita, ipapaalam ko sa iyo na patay ka na. Malamig na sabi ni Ricardo. Hindi niya gusto na pinangungunahan siya ng ilong. Nais ni Stanley Wills na makipaglaro sa kanya. Ilang sandali pa, nahiga si Stanley Wills sa lupa, nanginginig sa sakit. Namilipit ang kanyang mukha sa matinding paghihirap. Isang puddle ng madilaw-dilaw na puting likido ang nabuo sa ilalim niya. Magsalita ka. Kung ayaw mo pa ng torture. Masisiguro ko sa iyo na kung magsasalita ka ngayon, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung tumanggi ka, papatayin kita at pahihirapan ang iyong kaluluwa. Subukan mo ako kung hindi ka naniniwala. Malamig na sabi ni Ricardo, puno ng kalupitan at kawalang interes ang mga mata. Ako ay magsasalita. Elder of the Wicked Bone ay nasa Cloudsea Mountain base sa Luco Orc West. Narito ang mapa. Natatakot na sabi ni Stanley Wills, na ipinakita ang isang mapa sa kanyang telepono at ini-slide ito sa paanan ni Ricardo. Mabuti. Mahinahong sabi ni Ricardo. Sa sumunod na sandali, dinurog niya ang puso ni Stanley Wills, na nagbigay sa kanya ng mabilis na kamatayan. Cloudsea Mountain Base. Kaya nandoon. Kabanata 918, Kapayapaan ng isip ni Miranda. Huminga ng malalim si Ricardo, sinusubukang pakalmayan ang kanyang emosyon. Sa panunood ng video at pagtanggap ng balita, hindi niya alam kung kalungkutan o saya ang mararamdaman. Buhay pa ba talaga ang mga magulang niya? Ito ay walang alinlangan na nagdulot ng kislap ng pag-asa sa puso ni Ricardo. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kung paano maaaring nabuhay ang kanyang mga magulang sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang puso ay lalong sumakit. Kasabay nito, isang pagdududa ang lumitaw sa kanyang isipan, kamakailan ba ay kinunan ang video na ito? Anuman, kahit na alam na mayroong maraming mga pagdududa at ito ay maaaring maging isang bitag, Ricardo ay pumunta ng walang pag-aalinlangan. Paano kung buhay talaga ang mga magulang niya? Kailangan niyang malaman ang totoo. Natapos ang massacre pagkatapos ng ilang oras. Walang suspense. Ang reclusive Willis family ay nabura ng Sun Moon Sect. Dapat sabihin na bilang isa sa pinakamakapangyarihang nakatagong puwersa, ang pamilyang reclusive Willis ay may malaking mapagkukunan at pamana. Nagtaglay sila ng katamtamang laki ng spiritual vein, maraming halamanan ng damo, at mga kagubatan na puno ng iba't ibang bihirang kayamanan. Ngunit wala nang pakialam si Ricardo sa mga ito. Nang gabing iyon, pagkatapos italaga ang mga follow-up na usapin kay Elder Fiery Dragon, iniwan ni Ricardo ang reclusive Willis family dala ang telepono ni Stanley Wills. Sabik siyang mahanap ang Elder ng Wicked Bone. Sa sasakyan, nag-isip si Ricardo ng matagal bago tinawagan si Miranda.
Ang elder ng Wicked Bone ay partikular na ipinakita sa kanya ang video na ito at hiniling sa kanya na hanapin siya. Tiyak na hindi ito simple. Alam na ngayon ni Ricardo na ang elder ng Wicked Bone ay dating alipin ni Maximus, ang dating dakilang elder ng Ancient Willis family. Noon pa man ay pinagnanasaan ni Maximus ang mananataglay ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, malamang na may kaugnayan pa rin kay Maximus ang pag-akit sa kanya. Ngunit ang paggamit sa kanyang mga magulang bilang pain ay isang bukas na pagsasabuatan. Hindi sila natakot na hindi siya kukuha ng pain. At tiyak na magiging handa silang mabuti. Inihanda upang matiyak na wala siyang pagkakataon na ibalik ang mga talahan na yan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng Ancient Willis ay hindi maaaring hindi alam kung ano ang nangyari sa tournament ng pagpili ng Seed of the Star Path. Alam na mayroon na siyang kapangyarihang durugan ang mga eksperto sa late stage na Hollow Void, naglakas loob pa rin silang akitin siya. Malinaw na ang kanilang mga pamamaraan ay hindi simple. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, nagpasya si Ricardo na samahan siya ng kanyang asawa. May lakas na ngayon si Miranda na tanggalin ang mga eksperto sa mid-stage fragmented void. Ang gayong makapangyarihang katulong ay dapat gamitin ngayon kung kailanman. Honey. Nagulat si Miranda nang sagutin niya ang tawag. Sweetheart, nakarating ka na ba sa Edoland? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Oo, nandito ako. Ikaw naman. Naayos na ba ang lahat sa reclusive Willis family? Masaya ang boses ni Miranda sa telepono. Nakaayos na. Huminto si Ricardo ng 2 segundo at pagkatapos ay sinabing, Mahal, baka kailanganin ko ang tulong mo. Nang marinig ito, sumagot si Miranda ng simpleng ham. At pagkatapos ay sinabi, Sige, nasaan ka? Dapat ba akong lumapit sa iyo? Honey, hindi mo ba itatanong kung tungkol saan? This time, baka delikado na. Napuno ng malalim na damdamin si Ricardo sa reaksyon at ugali ni Miranda. Marahan siyang tumawa at hindi maiwasang magtanong. Ako ang asawa mo. Ibinabahagi natin ang buhay at kamatayan ng magkasama. Naghahanap ka ba ng gulo? Bakit ka ba nagsasabi ng ganyang kalokohan? Mahinang ngumuso si Miranda at nagtanong sa tonong inis. Ang sama ko. Ngumisi si Ricardo. Makalipas ang isang araw. Isang off-road na sasakyan ang dumaan sa highway patungo sa Lucoorc West. Sa kotse, umupo si Miranda sa passenger seat, puno ng komplikado ang kanyang magagandang mata. Ililigtas ba nila ang kanyang mga biyenan sa pagkakataong ito? Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng mahinang pag-asa at lubos na nakikiramay sa nararamdaman ni Ricardo. Nang sunduin niya si Miranda kanina, tinanong siya ni Ricardo tungkol sa kanyang partikular na lakas at kakayahan at ipinaliwanag din niya ang kanyang sariling kakayahan ng detalyado. Sa katunayan, pabalik sa Sun Moon Isle, sinabi na ni Ricardo kay Miranda ang lahat ng kanyang mga lihim. Wala siyang sikreto kay Miranda. Sa pagkakataong ito, nagtanong siya tungkol sa kanyang lakas at kakayahan upang matiyak na makakapag-coordinate sila batay sa mga kakayahan ng isa't isa sa mga kritikal na sandali. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay sinabi ni Miranda kay Ricardo ang tungkol sa kanyang kakayahan sa Soulburst Domain na may kaunting kaba. Gayunpaman, itinago niya sa pagkakataong ito ang kanyang lalong malinaw na kakaiba at masasamang alaala. Hindi nagpakita ng anumang partikular na reaksyon si Ricardo sa sandaling iyon. Ngunit sa wakas ay naunawaan niya kung paano natalo ni Miranda si Ebenezer. Para sa mga target na nasa ibaba ng materialized na espiritual na kaharian, maaari niyang direktang atakihin ang kanilang mga kaluluwa na nagiging sanhi ng kanilang paglaho ng tuluyan. Ang kakayahang ito ay sadyang lumalaban sa langit at walang kapantay. Lihim na namangha si Ricardo sa kakilakilabot na kapangyarihan ng anyo ng kaluluwa ng kanyang asawa. Gayunpaman, sa karagdagang pag-iisip, napagtanto din ni Ricardo kung gaano nakakatakot at kasamaan ang kakayahan ni Miranda. Sa hindi malamang dahilan, muling bumangon sa kanyang puso ang pagkabalisa at pag-aalala na lumitaw sa Europa. Malabong naramdaman ni Ricardo na kapag nagpatuloy si Miranda ng ganito, maaaring may mangyari na hindi mahuhulaan. Ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggaling ang pag-aalalang ito.
Mahal, sa tingin mo ba ako ay isang mabisyo at masamang demonyo ngayon? Pagtingin sa bintana, biglang nagtanong si Miranda. Dahil sinabi niya kay Ricardo ang tungkol sa kakayahan niya sa Soulburst Domain, gusto niyang itanong sa kanya ang tanong na ito. Sa kaibuturan, labis na nagmamalasakit si Miranda sa opinyon ni Ricardo sa kanya. Paulit-ulit niyang itinatago ang mga bagay-bagay dahil natatakot siyang matakot si Ricardo sa kanya at dumistansya sa kanya. Paano ako? Iyan ang iyong kakayahan. Hindi nito tinutukoy ang iyong pagkatao. At saka, kumpara sa iyo, malamang na nakapatay ako ng mas maraming tao at naging sanhi ng mas maraming kaluluwa ang maglaho. So hindi ba gagawin din akong demonyo niyan? Seryosong sabi ni Ricardo, honey, para sa akin, walang masama sa mundong ito. Kahit isang araw maging demonyo ka, basta wag mo akong sasaktan, Nora, sa mga magulang natin, o sa mga pinapahalagahan natin, kahit katayin mo ang iba, ikaw pa rin ang magiging asawa ko. Tatayo sana ako sa tabi mo. At kung isang araw ay mabigatan ako ng mga kasalanan, titigil ka ba sa pagkilala sa akin bilang asawa mo? Nang marinig ito, tila napanatag agad ang kaninang balisang puso ni Miranda. Ang magaganda niyang mga mata ay kumikinang habang mariing tumango. Oo, mahal, tatandaan ko ang sinabi mo. Kahit anong maging ako, hindi mo mapigil ang kilalanin ako bilang asawa mo. Siyempre hindi. Ngumisi si Ricardo at hindi napigil ang halikan si Miranda sa pisngi. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling iyon, bumagal ang takbo ng kanilang off-road na sasakyan habang may dalawang sasakyan na dumaan sa magkabilang gilid nila. Ang bugzo ng hangin ay nagpaangat sa buhok ni Miranda, na lumikha ng isang hindi kapani-paniwalang magandang tanawin. Kabanata 919, kaya mo bang maglaro? Sa loob ng BMW X5 na nauna nang nalampasan ang sasakyan ni Ricardo, nakaupo ang ilang matipunong kalbo na mga lalaki na may mayayabang na ekspresyon. Sa sandaling ito, sumulyap ang driver sa rearview mirror at ngumuso, ham. Ang matandang Jeep Wrangler na iyon ay humahabol muli. Hey, paglaruan ba natin sila? Perfect timing, may paparating na malaking truck. Maaari talagang guluhin sila nito. Pero siguradong nakakakilig. Hahaha. Bakas sa mukha ng mga lalaki ang pangungutya at kalupitan. Sa likod nila, pagkatapos halikan ni Ricardo si Miranda, muli siyang bumibilis. Nasa luko or quest na ang kanyang isip, sabik na malaman ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Kung para sa paghihiganti o para iligtas ang kanyang mga magulang. Vroom! Kasabay ng dagandong ng makina, ang Jeep Wrangler na minamaneho niya ay bumilis ng lampas 150 miles per hour. Gayunpaman, nang malapit na siyang mag-overtake sa BMW X5 sa harap, biglang bumilis ang kotse na kanina pananatiling tahimik. Kasabay nito, papalapit ang isang malaking truck na may kargang troso mula 200 metro sa unahan. Kumunot ang noo ni Ricardo at sinulyapan ang BMW X5 sa tabi niya, bakas sa mga mata nito ang galit. Kung hindi siya nag-overtake, hindi bibilis ang kabilang sasakyan. Pero nung sinubukan niyang mag-overtake, bumilis din itong sasakyan. Kalimutan mo na, honey. Huwag lampasan. Dahan-dahan at hayaang dumaan ang truck. Masyadong maraming road rage ngayon. Hindi katumbas ng halaga na pasukin ito sa kanila. Bakas din sa mukha ni Miranda ang inis, pero pinayuhan pa rin niya si Ricardo. Ang isang mabuting asawa ay hindi kailanman magpapalaki ng isang sitwasyon bilang kanyang unang tugon. Bukod dito, dahil sa kanilang kasalukuyang katayuan, hindi sulit na makipagtalo sa mga ordinaryong tao. Kung talagang may nangyari dahil sa sama ng loob, tiyak na hindi sila masasaktan dahil sa kanilang mga kakayahan. Ngunit kung sila ay nagdulot ng pinsala sa ibang tao, iyon ay masama. Hindi nais ni Ricardo o Miranda na saktan ang mga inosenteng tao, kahit na maaari silang maging walang awa laban sa mga kaaway. Sige, papakinggan kita. Hehe. Bagamat medyo nagalit si Ricardo ay hindi niya ito isinasapuso. Nang marinig ito, bahagya niyang tinapik ang preno. Sa paglipat na ito, hanggat bumagal ang kanyang sasakyan, natural na may iwan siya ng BMW X5. Ang kanyang Jeep Wrangler ay maaaring bumalik sa orihinal nitong lane at hayaan ang paparating na truck.
Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari kina Ricardo at Miranda. Habang bumagal ang Wrangler, binawasan din ng BMW X5 na nasa tabi nila ang bilis nito. Napanatili nito ang isang parallel na posisyon sa Wrangler ni Ricardo. Sa ganitong paraan, ang Wrangler ay hindi maaaring mahulog sa likod ng BMW X5 upang maiwasan ang track. Parehong nagbago ang mukha ni na Ricardo at Miranda, puno ng galit ang kanilang mga mata. Ang BMW X5 ay sadyang hinaharangan ng Wrangler, na pilit itong nabangga sa track. Ganyan mali siya. Bumusina, bumusina, bumusina. Sa sandaling ito, ang truck ay malapit nang dumaan sa kanila, ang busina nito ay apurahang tumunog. Ang isang truck na ganito ang laki ay hindi makapagpreno sa oras. Mga bastos. Nagmura si Ricardo at pinatungan ang pedal ng gas. Vroom. Sa isang dagandong mula sa makina, biglang bumilis ang Wrangler. Swoosh! Sa susunod na segundo, halos dumaan ito sa BMW X5 at halos hindi na bumalik sa orihinal nitong lane. Isang buhok na lang ang layo mula sa pagkakabangga sa truck. Dahil nang muling bumilis si Ricardo, bumilis din ang BMW X5. Ito ay isang split second na mas mabagal, na nagpapahintulot sa Wrangler na bahagya itong maabyutan. Halata ang kanilang intensyon. Damn it! Ang sasakyang iyon ay nagtatangkang patayin tayo. Naghahanap ba sila ng kamatayan? Sa puntong ito, ang magagandang mata ni Miranda ay kumikislap sa galit habang nagmumura siya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Dumilim din ang mukha ni Ricardo, ngunit huminga siya ng malalim at sinabing, "Kalimutan mo na. Hindi na kailangang yumuko sa kanilang antas. Makukuha ng mga taong tulad niya ng darating sa kanila sooner or later." Naramdaman niya ang isang nakamamatay na aura na nagmumula kay Miranda at tumalikod upang pakalmeyan siya. Hindi katumbas ng halaga ang makipagtalo sa mga ordinaryong tao. Bumantong hininga si Miranda, halos gustong tumalon sa kotse at ihampas ang BMW X5. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang BMW X5 ay dumaing muli sa kanila at naabutan muli. Pagkatapos ay bigla itong nagpreno sa harap nila. Bang! Agad na tinapos ng Wrangler ang BMW X5. Tili, tili. Sinamahan ng isang serye ng mga tunog ng pagpepreno, sa huli ay napilitang huminto si Ricardo sa kabilang sasakyan. Sa sumunod na segundo, bumaba sila ni Miranda sa kotse na may malungkot na ekspresyon. 4 na kalbong lalaki ang tumalon palabas ng BMW X5. Damn it, bulag ka ba? Nakita mo ba na tinalikuran mo kami? Tinuro ng isa sa mga kalbong lalaki si Ricardo at nagmura. Ngunit sa sumunod na segundo, nang bumaling ang kanilang mga mata kay Miranda, nagliwanag sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng maalay na kasakiman. Isang kagandahan. Isang pambihirang kagandahan. Naghahanap ka ba ng gulo ng kusa? Malamig na tanong ni Ricardo. Problema. Nabangga mo ang kotse ko. Anong gagawin mo dyan? Ngumisi ang driver at nagtanong. Anong gusto mo? Tanong ni Ricardo na pinipigilan ang galit. Ano ang gusto ko? Kinapa ng driver ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay gumagala kay Miranda habang siya ay tumatawa. Bayaran mo ako ng $10,000 at hayaan ang kagandahang ito sa aming sasakyan at magsaya sa amin. Pagkatapos ay tatawagan natin ito kahit na. Kung hindi, nasa gitna kami ng kawalan. Kung papatayin ka namin dito, walang makakaalam. Oo, maging matalino at ilipat ang pera ng mabilis. Pagkatapos ay hayaan ang iyong babae na magsaya sa amin. Sok-sok. Ang ganda. Yung mukha, yung aura. Ngayon ang ating maswerteng araw. Ang 4 na kalbong lalaki ay dinilaan ng kanilang mga labi habang nakatingin kay Miranda, ang kanilang mga mata ay puno ng masamang hangarin at kahalayan. Nang marinig ang kanilang mga kahilingan, bahagyang naningkit ang mga mata ni Ricardo, na sa wakas ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay. Ayaw niyang yumuko sa level nila. Ngunit kung ang mga langaw ay nagpumilit na dumapo sa kanyang ulo, wala siyang balak na hampasin ang mga ito ng patay. Gayunpaman, bago pa makakilos si Ricardo, kumilos na si Miranda. Magsaya ka kasama. Kakayanin mo ba?
Ang nagyayelong boses ni Miranda ay nagdala ng matinding intensyon ng pagpatay at puot. Kabanata 920, A Call from an Old Friend. Swish! Sa sandaling nahulog ang mga salita, si Miranda ay nagmadaling lumabas. Sa ilang mabilis na paggalaw ng kanyang maselang kamay, ang mga katawan ng ilang matipunong lalaki ay agad na nabasag, na naging ambon ng dugo. Dinala nila ito sa kanilang sarili. Ang mga walang ingat na hanggal na ito ay pinatay ni Miranda na kasing dali ng paghampas ng mga langaw. Tulog, tutok, tutok. Gayunpaman, kaagad na kasunod ng sunod-sunod na mahinang tunog, ang mga kaluluwa ng apat na matipunong lalaki ay sumabog din sa lugar. Sa isang pag-iisip lamang mula kay Miranda, ang kanilang mga kaluluwa ay lubos na nilipol. Kasunod nito, ang enerhiya ng kaluluwa ay hinigup at sumanib sa sariling kaluluwa ni Miranda. Asawa, ikaw. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may bakas ng takot, at hindi niya maiwasang sumimangot. Ang apat na lalaking ito, sa totoo lang, ay nararapat na mamatay. Sinadya nilang magdulot ng head-on collision sa isang malaking truck, sobrang malisyoso ang kanilang intensyon. Sa desyerto na kalsadang ito patungo sa Lucoorc West, mayroon pa silang masamang intensyon kay Miranda. Ang pagpatay sa kanila ang nararapat sa mga hamak na ito. Ngunit ang pagsira sa kanilang mga kaluluwa ay tila, medyo labis. Huff! Sa sandaling ito, nagpakawala ng mahabang hininga si Miranda, ang lilang kumikinang sa kanyang magagandang mata ay kumikislap. Nawala ang layuning pumatay at puot na nakapaloob sa kanila. Ang pagpatay sa apat na lalaking iyon at pag-absorb ng kanilang kaluluwa ay halos isang likas na kilos para kay Miranda. Ang dalisay na enerhiya ng kaluluwa ay medyo hindi mapaglabanan sa kanya. Nang marinig ang mahinang boses ni Ricardo, bumalik si Miranda sa realidad, pinawi ang kanyang kasakiman para sa enerhiya ng kaluluwa. Pagtingin sa apat na bangkay sa lupa, bakas sa mukha ni Miranda ang gulat. Asawa, sila, nararapat na mamatay. Ginawa nila, ngunit. Tumango si Ricardo ngunit hindi na nagsalita pa, hindi sinisisi si Miranda. The next second, ngumiti siya at sinabing, ayos lang misis. Dinala nila ito sa kanilang sarili. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Okay. Tumango si Miranda. Nang makitang tila hindi na siya sinisisi ni Ricardo, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, pagkasakay sa kotse, bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Ricardo. Nararamdaman niya na lalong may mali kay Miranda. Tila siya ay nagiging mas marahas at uhaw sa dugo kaysa sa kanya. Hindi sigurado si Ricardo kung ito ay mabuti o masamang bagay. Makalipas ang 3 oras. Pagpasok pa lang ng jeep ni Ricardo sa Tibetan area, biglang nagring ang phone niya. Inilabas niya iyon at sinulyapan. Parang pamilyar ang numero. Yung babaeng yun. Bulong ni Ricardo sa sarili. Bagamat pinalitan niya ang kanyang telepono sa panahong ito, nanatiling pareho ang numero ng kanyang telepono. Ang ilang mga tao na may kanyang numero ay maaari pa ring makipag-ugnayan sa kanya. At ngayon ang numerong ito. Malabo itong naalala ni Ricardo. Parang, ang bilang ng Sierra, isang external na eksperto ng Dragon Sword Brigade na may codename na Fox. Noong sinamahan ni Ricardo ang especially iyan na si Connor Cox sa Ayalonyo, nagkaroon siya ng ilang pakikipag-ugnayan kay Sierra. Noong mga oras na iyon, may dalang pendant si Sierra na iniwan ng kanyang ina, na muntik nang mapatay ni Ricardo. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, nalaman ni Ricardo na kinuha ng master ni Sierra ang kanyang mga magulang bago sila namatay at namatay sila sa Cagayo School. Inimbitahan ni Sierra si Ricardo sa Cagayo School noon, na sinasabing may naiwan ang kanyang mga magulang bago sila namatay. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng oras si Ricardo at naramdaman niyang hindi tama ang oras. Hindi siya kailanman nagpunta sa Lucoorc West o nag-explore ng Cloud Sea Mountain Base. Higit pa rito, dahil patay na ang kanyang mga magulang at wala na ang kanilang mga katawan pagkatapos ng paglilibing sa langit, hindi na umalis si Ricardo. Sa hindi inaasahan, pagpasok pa lang niya sa Lucoorc West ay tinawag siya ni Sierra. Parang masyadong nagkataon.
Yung babae. Anong babae? Sa sandaling ito, si Miranda, nakaupo sa passenger seat, ay narinig ang ungol ni Ricardo at nakataas ang isang kilay na pinag-uusapan. Ang kanyang magagandang mata ay kumislap sa talas. Kakilala lang. Si Sierra. Nabanggit na ni Ricardo si Sierra kay Miranda noon at ngayon ay awkward na nagpaliwanag. Pagkatapos ay sagutin mo ito ng mabilis. Hindi na nagtanong pa si Miranda at hinimok si Ricardo na sagutin ang tawag. Kinuha ni Ricardo ang telepono at medyo nalilitong nagtanong, Sierra. Oo, ako ito. Mr. Willis, nakarating ka na ba sa Luco Orc West? Tanong ni Sierra. Paano mo nalaman? Nagulat si Ricardo. Akala niya nagkataon lang. Pero ngayon parang hindi na. Sinabi sa akin ng aking amo. Sinabi ng aking master na dapat kitang imbitahan na bisitahin ang aming Kagayo School. Nasaan ka ngayon? Pwede ba tayong magkita? Tanong ni Sierra. Bakas sa mukha ni Ricardo ang pagtataka. Alam ng master ni Sierra na pumasok siya sa Luco Orc West. At gusto siyang imbitahan sa kanilang paaralan. Talagang nahuli nito si Ricardo. May mga bagay akong dapat asikasuhin ngayon. Kapag tapos na ako, bibisita ako sa school mo. Mangyaring ihatid ang aking paghingi ng tawad sa iyong Panginoon. Nag-aalala si Ricardo sa kaligtasan ng kanyang mga magulang at nagpasya na magtungo muna sa Cloudsea Mountain Base. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, bumantong hininga si Sierra at sinabing, Mr. Willis, ginagawa mo ito para sa iyong mga magulang, tama? Talagang patay na ang mga magulang mo. Paano mo nalaman? Paano ka nakakasigurado? Paano kung ang mag-asawang kinuha ng amo mo noon ay hindi ko mga magulang? Tanong ni Ricardo sa mahinang boses, puno ng galit at ayaw ang tono. Bakas sa boses niya ang galit at pagsuway. Dati, pinakitaan siya ni Stanley Wills ng mga video ng kanyang mga magulang. Bagamat naghinala si Ricardo na ang mga video ay maaaring hindi na itala kamakailan, pinanghawakan pa rin niya ang isang kislap ng pag-asa. Ayaw lang harapin ni Ricardo ang katotohanang patay na ang kanyang mga magulang. Sinamantala ni Maximus at Elder ng Wicked Bone ang pag-asang ito para akitin si Ricardo sa Cloudsea Mountain Base. Ngunit ngayon ay sinasabi sa kanya ni Sierra ng buong katiyakan na patay na ang kanyang mga magulang. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Ricardo. Galit niyang tanong sa kanya ng diretsyo.